Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kahapon. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misel ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Na Kampo Krame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, Bagong Pilipinas. Kami ang inyong mga alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis, Police Lieutenant Lancer Brislinsangan. At ako naman po si Police Lieutenant Maria Rowena Cipriano, maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang Police News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network. At narito ang mga balitang hatid ng ating mga PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Sa ating unang balita, matagumpay na nailunsad ng Isabela Police Provincial Office ang Project Batang Maalam o May Alam sa Batas at Karapatan, aktibo sa pag-iwas sa krimen, alam ang responsibilidad, lumalaban sa karahasan at iba pang mga krimen, aalalay sa kapwa at makikiisa sa isang ligtas na paaralan sa Quirino Central School, Santa Lucia, Quirino, Isabela. Layo nito na palakasin ang kamalayan ng mga kabataan sa tulong ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, gaya ng Department of Education, DILG, mga barangay, magulang at mga guro. Patrolwoman Maria Señora Agbuya, magbabalita. Isinulong ng Isabela Police Provincial Office at mga katuwang na ahensya ang proteksyon at kaligtasan ng mga kabataan sa pamamagitan ng paglulunsad ng Project Batang Maalam na nangangahulugang may alam sa batas at karapatan, aktibo sa pag-iwas sa krimen, alam ang responsibilidad, lumalaban sa karahasan at iba pang krimen, aalalay sa kapwa at makikiisa para sa ligtas na paaralan. Sa Quirino Central School, Santa Lucia, Quirino, Isabela, nito lamang 25 ng Agosto, taong kasalukuyan. Pinasinayaan ni Police Colonel Manuel B. Bringas, Provincial Director ng Isabela PPO, ang programa sa inisyatibo ng Quirino Police Station sa pakikipagtulungan ng DepEd ng Quirino, Local Government Unit ng Quirino, DILG, mga barangay, Parent and Teachers Association at iba pang stakeholders. Isinagawa rin ang signing of Memorandum of Agreement bilang pagpapakita ng kanilang suporta. Nakatuon ang programa sa crime prevention, child protection at values formation, kabilang ang pagbibigay kaalaman sa mga mag-aaral tungkol sa bullying, cybercrime at online safety, anti-illegal drugs, road safety at iba pang usaping pangkaligtasan. Binigyan diin ni Police Colonel Manuel Bringas ang kahalagahan ng maagang paggabay sa kabataan upang maging responsable at mapanagutang mamamayan. Aniya, kapag may alam, may pakialam, at kapag may pakialam, may aksyon. Sa pagkakaisa ng lahat ng sektor, mas magiging matatag ang ating mga kabataan at mas magiging ligtas ang kanilang kinabukasan. Layunin ng programa na palakasin ang kamalayan ng mga kabataan at pagtutulungan ng PNP, paaralan, pamilya, pamahalaan at komunidad tungo sa isang ligtas, mapayapa at child-friendly na paaralan sa Isabela. Ito po si Patrolwoman Maria Señora Jimenez Agbuya mula sa Isabela Police Provincial Office, nag-uulat para sa bagong PNP, para sa bagong Pilipinas na may serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Patrolwoman Agbuya.
Arestado ang isang lalaki pagkatapos itong pagbantaan ng kanyang dating kasintahan, nasasaktan ng kanyang mga kaanak kung ito ay hindi makikipagkita at makikipagbalikan sa kanya. Nahuli ang sospek sa isang entrapment operation ng Regional Anti-Cybercrime Unit 4A sa Sariaya, Quezon. Patrolwoman Mary Grace Artisuela sa report. Arestado ang isang senior citizen na lalaki sa isinagawang entrapment operation ng Quezon Provincial Cyber Response Team ng Regional Anti-Cybercrime Unit 4A nitong 12 ng Agosto sa Sariaya, Quezon. Matapos nitong pagbantaan ng dati nitong kasintahan na sasaktan ng kanyang kaanak kapag tumanggi siyang makipagkita at makipagbalikan sa kanya. Dahil sa pangamba para sa kaligtasan ng kanyang sarili at pamilya, agad humingi ng tulong ang biktima sa pulisya na umantong sa isinagawang entrapment operation at pagkakaaresto sa suspect. Nahaharap ngayon ito sa mga kasong grave threats at paglabag sa Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004, kaugnay ng Section 6 ng Cybercrime Prevention Act of 2012. Nasa pangalaga na ng Sariaya Municipal Police Station ang suspect para sa wastong dokumentasyon at disposisyon ng kaso. Mula dito sa PNP Anti-Cybercrime Group, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Mary Grace Artisuela, nagbabalita para sa Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Salamat, Patrolwoman Artisuela. Sa kulungan ang bagsak ngayon ng 4 na individual matapos maaktuhang nagnanakaw ng sasakyan sa isinagawang operasyon ng Regional Highway Patrol Unit 3 sa Purok 2, Barangay Payangan, Lupihan, Bataan. Ibabalita yan ni Police Corporal Giselle Rivera. Arestado ang 4 na hinihinalang sangkot sa pagnanakaw ng sasakyan matapos maaksyonan agad ng Regional Highway Patrol Unit 3 ng HPG sa Purok 2, Barangay Payangan, Lupihan, Bataan. Mula sa tawag ng isang concerned citizen, dakong alas 3 ng madaling araw nitong Agosto 24, naganap ang isang naturang operasyon. Kinilalang mga naaresto na sina alias Mac, 51 anyos, alias Jose, 48 anyos, alias Rodi, 42 anyos at si alias Owa na 29 anyos. Ang buong operasyon ay pinamunuan ni Police Colonel Sally Mangakop, Regional Chief ng Regional Highway Patrol Unit 3. Ayon sa ulat ng mga otoridad, matapos nilang matanggap ang report, agad nilang nerespondihan ang naturang insidente hinggil sa kasalukuyang pagdidisassemble ng isang motor vehicle sa nasabing lugar. Kaya naman ng pagdating sa lugar ng ating mga kapulisan, aktwal na naabutan ng 4 na individual na nagdidisassemble ng isang Mitsubishi Adventure. Dagdag pa dito ay walang maipakitang kaukulang legal na dokumento ang mga sospek upang magpatunay na kanilang pagmamay-ari ang nasabing sasakyan. Matapos ang isinagawang verification sa chassis number ng sasakyan, lumalabas na ito ay nakarehistro sa pangalan ng isang ginang at nakumpirma rin na ang nasabing sasakyan ay naiulat na ninakaw habang nakaparada at walang tao noong Agosto 21 sa Mandaluyong City. Agad namang dinala ang 4 na naaresto sa PHPT Bataan para sa kaukulang investigasyon at dokumentasyon, gayon din sa paghahanda ng nararapat na pagsampa ng kaso. Patuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang iba pang detalye at posibleng kaugnayan ng mga sospek sa insidente. Muling hinihikayat ng Highway Patrol Group ang publiko na agad ipagbigay alam sa mga otoridad ang anumang kahina-hinalang aktibidad upang mabilis na maaksyonan at mapigilan ang mga krimen na may kaugnayan sa mga sasakyan. Mula dito sa tanggapan ng Kakampinyo sa Kalsada, sa pamumuno ng aming butihing direktor na si Police Brigadier General Romel Santa Ana Batangan, ang inyong PNN correspondent, Police Corporal Giselle Rivera, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, sa bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. O bago po tayo dumako sa ating pang-4 na balita, ating alamin ang ilang mga paalala mula sa Police News Online tungkol sa tamang paggamit ng mga gadgets.
Ang ating mga kabataan ay nabubuhay sa dalawang mundo, ang totoong buhay at ang digital space kung saan ang balita, kabilang ang mga nakakabahalang insidente sa mga paaralan ay mabilis na kumakalat. Mga magulang, kumustahin natin ang digital life ng ating mga anak nang may pagmamahal at walang panghusga. At sa ating mga kabataan, kung may kaibigan kayong nagpo-post ng nakakabahalang nilalaman o tila nag-iisa sa buhay, huwag mag-atubiling humingi ng tulong. Ang pagre-report ng panganib ay hindi pagsusuklong. Ito ay pagliligtas ng buhay. Sa ating pagpapatuloy sa pagpapaigting ng Philippine National Police tungkol at laban sa kriminalidad, 72% ng mga Pilipino ramdam ang seguridad sa kanilang mga lugar ayon sa Okta survey. Magbabalita dyan si Patrolwoman Maria Sara Bernales. Lumabas sa Q2 2026 tugon ng masa survey ng Okta Research na 72% ng mga Pilipino ang nakakaramdam ng kaligtasan sa kanilang kinabibilangang komunidad. Sa naturang survey na isinagawa noong July 4 hanggang 11, sa 1,200 adult Filipinos, naitala na 68% ang hindi natatakot maglakad ng mag-isa sa gabi, habang 54% naman ang hindi nangangamba na pasukin ng magnanakaw ang kanilang mga tahanan. Ikinagalak ng Philippine National Police ang mga resultang ito bilang positibong palatandaan ng tiwala ng publiko sa kapayapaan at kaayusan sa bansa. Gayunpaman, binigyang diin ni Chief PNP Police General Jose Melencio Nartates Jr. na hindi ito dahilan upang magpadala sa kumpiyansa, kundi isang hamon para sa pambansang pulisya na lalo pang pagsumikapin ang pagpapanatili ng seguridad sa araw-araw na pamumuhay ng mamamayan. Upang mapanatili ang tiwalang ito, patuloy na patatatagin ng PNP ang kanilang Enhanced Managing Police Operations sa pamamagitan ng mas pinalakas na police visibility, mabilis na pagtugon sa saklolo at pakikipagtulungan sa mga lokal na pamahalaan at komunidad. Binigyang diin ng pamunuan na ang tunay na tagumpay sa pampublikong kaligtasan ay hindi lamang nasusukat sa mababang antas ng krimen, kundi sa malayang paggalaw at pamumuhay ng bawat Pilipino nang walang kinatatakutan. Mula rito sa Campo Crame, ako po si Patrolwoman Sari Bernales, nagbabalita para sa Police News Network. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Patrolwoman Bernales. Arestado ang isang lalaki matapos maaktuang nagsusugal at masabat sa kanya ang hinihinalang illegal na droga sa isinagawang anti-criminality operation ng Eastern Police District sa Pasig City. Ang suspect, pinaniniwala ang sangkot din sa mga holdapan sa barangay Pinagbuhatan, Pasig City. Tinutukan niya ni Patrolwoman Jenny May Dolor Mabayaw. Arestado ang isang sospek na kinilalang si alias Chan Chan, 21 anyos at residente ng barangay Napindan, Taguig City, matapos itong maaktuhan ng mga pulis Pasig habang nagsasagawa ng anti-criminality operation sa kahabaan ng Kaliwag Street, Barangay Pinagbuhatan, Pasig City. Naaktuhan ng mga pulis ang sospek habang nagsusugal ng Carakruz sa nasabing lugar, habang nakatakas naman ang ibang kasamahan nito. Nakumpiska mula sa sospek ang 150 pesos na bet money at 3 pieces peso coins na ginamit bilang flippers sa Carakruz. Nakuha din mula sa sospek ang isang pirasong heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na may timbang na humigit kumulang 0.50 gram at may standard drug price na 3,400 pesos. Napag-alaman din na itong sospek ay labas-masok na sa kulungan sa kasong pagbebenta ng iligal na droga at kilala din di umano itong sangkot sa mga holdapan sa barangay Pinagbuhatan kung saan mga estudyante ang kadalasang target nitong biktimahin. Mahaharap ngayon ang sospek sa patong-patong na reklamo. Kasalukuyan naman itong nakadetain sa Pasig City Police Station Custodial Facility para sa kaukulang disposisyon. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula dito sa Eastern Police District, ako po inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Jenny May Dolor Mabayaw, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Mabayaw. Sa huling balita, nagsagawa ng isang bloodletting activity ang mga miyembro ng Camiguin Police Provincial Office
at Health Department ng probinsya na ginanap sa Mambahaw, Camiguin. Layunin nito na makatulong sa pagpapanatili ng sapat na supply ng dugo para sa mga pasyenteng nangangailangan. Bahagi rin ito ng patuloy na makikiisa ng PNP sa mga programang pangkalusugan at mga aktibidad na direkta nakakatulong sa komunidad. Nakatutok dyan si Police Corporal Joel Subsuban. Nakiisa ang Camiguin Police Provincial Office sa pangunguna ni Police Colonel Mauro P. Guray, Provincial Director sa isinagawang One Drop Humanity bloodletting activity na isinagawa sa Provincial Capitol Labi sa Mambahaw, Camiguin nitong Agosto 24, 2026. Isinagawa ang bloodletting activity sa pakikipagtulungan ng pamahalaang panlalawigan ng Camiguin at Provincial Health Department of Camiguin bilang suporta sa pagpapanatili ng sapat na supply ng dugo para sa mga pasyenteng nangangailangan nito. Nakibahagi ang mga personahe ng Mambahaw, Mahinog, Katarman, Sagay at Gensiliban Municipal Police Station kasama ang mga personahe ng Camiguin Provincial Headquarters. Ang simpleng pag-alay ng dugo sa mga kapulisan ay isang malaking paraan ng pagtulong sa kapwa. Sa pamamagitan nito, naipapakita ang tunay na diwa ng bayanihan, malasakit at pagkakaisa para sa isang mas ligtas at mapagmalasakit na komunidad. Isang patak ng dugo, isang pag-asa, isang buhay na maaaring mailigtas. Mula dito sa Campo Alagar, ako po ang inyong Police News Network Correspondent mula sa Regional Public Information Office ng Police Regional Office 10, Corporal Joel Lazaro Subsuban, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Corporal Subsuban. Bago tayo magtapos, ating alamin ang ilang mahalagang paalala ng PNP para sa isang ligtas at responsableng paggamit ng internet, lalo na para sa ating mga anak. Magandang araw, Bagong Pilipinas. Narito ang 5 simpleng bagay na maaaring simulan ng mga magulang at guardians ngayong mismo. Una, alamin ang digital environment ng inyong anak. Hindi kailangang kabisado ang bawat application, pero mahalagang alam natin kung anong platforms, games, at online communities ang kanilang ginagamit. Pangalawa, kausapin. Huwag hintayin na may problema bago magkaroon ng seryosong usapan. Gawing normal ang pakikinig at pakikipag-usap. Ikatlo, obserbahan, bigyang pansin ang significant at persistent changes sa tulog, pag-aaral, responsibilities, relationships, at daily functioning. Hindi para manghusga, kundi para malaman kung kailangan nila ng suporta. Ika-4, siguraduhin panatiling hindi na-access ng mga bata ang firearms at iba pang dangerous items sa tahanan. Ika-5, kumilos. Kung may credible safety concern, huwag baliwalain. Humingi ng appropriate assistance at mag-report sa tamang authority. Ako po si Police Lieutenant Colonel Rodel Gorobat Trumata, ang inyong tagapag-ugnay. Patuloy naming inilalapit sa inyo ang mahalagang programa, serbisyo at impormasyon para sa kaligtasan at kapakanan ng ating mga komunidad. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. At yan po ang ating mga nakalap na balita ng ating mga PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. Para sa mas malawak at mabilis na ulat ng mga balita, i-like, follow, and share kami sa aming Facebook account ng Police News Network at sa Twitter account para sa mga real-time updates at YouTube channel para sa mga live stream at replays. Manatiling mapagmatsyag at laging alamin ang totoo. Mga ka-PNN, ating abangan ang Sumbong Mo Action Agad mamayang 12:30 ng tanghali sa kanilang Facebook page at mamayang 4 p.m. ng hapon sa PNN YouTube channel. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Chief PNP Police General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami po ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. At mula po rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, kami po ang inyong mga lingkod, tagataguyod ng Balitang Pulis,
Police Lieutenant Lancer Briggs Bilinsangan. At ako naman po si Police Lieutenant Maria Rowena Cipriano, maghahatid ng tamang balita at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang Police News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. At ito ang Bagong PNP para sa Bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.